Mahilig ka rin bang kumain ng bibingka pagkatapos mo magsimbang tabi magsimbang gabi? Tara samahan niyo ako at gagawa tayo ng bibingka. Nag-ready na ako dito ng rice flour. Maglalagay din ako ng baking powder, tsaka ng salt. Tapos imimix ko lang muna. Pagkatapos maglalagay na ako ng fresh coconut. Maglalagay din ako ng evap. Kung may pera kayo, pwede naman fresh milk ang bilhin nyo. Tapos melted butter. Maglalagay na rin ako ng sugar. Pwede nyo dagdagan kung gusto nyo ng matamis ng konti. Tapos imimix ko lang muna ulit. Maglalagay din ako ng cheese pero di naman madami, sakto lang. Sa part na 'to naglagay agad ako ng egg, dapat ita-transfer ko muna yung mixture dun sa measuring cup, dun sana ako maghahalo para mai-transfer ko kaagad dun sa paglulutuan. Kaso nailagay ko na, kaya tinuloy ko na lang. Tapos yung paglulutuan, nag-prepare na rin naman ako nito, nilagyan ko na rin ng dahon ng saging. Tapos yung red egg, 2 piraso, 6 na piraso lang nagawa ko. Puwede rin kayong maglagay ng cheese sa ibabaw kung ayaw niyo ihalo, puwede naman i-toppings. Yung temp ng oven nasa 200 Celsius tapos up and down yung mode, yung timer, binantayan ko na lang kasi 'to, siguro mga 9 minutes or 'pag kulang mag-add na lang kayo. Puwede kayong maglagay ng sugar sa ibabaw kung gusto niyo. Tapos lalagyan ko siya ng butter. Kapagka luto na, puwede siyang pahidan ng butter. Ta's maglalagay tayo ng niyog sa ibabaw para masarap. Pagkatapos ko pahidan lahat ng butter, maglalagay din ako ng niyog. Masarap kasi ito 'pag may niyog. Ayan, ready na 'tong kainin. Hanggang dito na lang 'tong video na 'to. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat din sa panonood at pagsuporta. Ingat kayo palagi guys. Bye-bye.